Yan ang bilibid, libingan ng mga buhay. Yung likod mo, nasa dibdib ko. Yung siko ko, unan mo. Yung siko niya, unan ko. Tapos nakatupi pa yung ganyan. Ganyan ang tulog, ganyan. Minsan nga, umaapaw pa yung buyon eh. Inidoro. Saka yung init, iba yung singaw. Ano pa ba masasabi kong hirap? Titiisin mo yung lahat ng kaya mong tiisin. Iiyak ka nang hindi ka nga lumuluha eh. Ako nga pala may tatak na komando, no? Kadalasan ang dumarating doon, may tatak na. Binuno ko ho 13 taon. Ang pader nagsasalita sa kulungan. Siguro dala ng galit, nagulpi ko siya. Tinakalan ako ng 15 takal. Masakit. Sulit naman ako sa panggugulpi sa kanya. Bawal mga agaw ng asawa ng kakosa. Sa oras ng pagtulog sa gabi, umuwi ang inyong isipan sa pamilya. Para kang magkakasakit, mamamayat ka. May Diyos. Yan ang talagang mapangahawakan mo. Iba pa rin ang nasa labas. Yan ang realidad ng buhay eh. Alam ko, kinuha lahat. Pati yung mga bala na alam mo, ang bilibid, pagka nagkagulo, ikang sinelas na lang makikita mo eh. May gulong mangyayari. Hindi mo masasabi rito kung kailan darating ang gulo. Sa simpleng utang lang. Ang unang-una, ang iaayaw mo pagkain. Eh, hindi mo basta makakain pag mahina sikmura mo. Doon ka na, walang lamok sa bilibid. Wala nga butiki ako nakikita eh. May bantay ka pa. Pagka bumagting, teng, teng, kain. Pero kung bastos ka, kahit nakapag-aral ka, di ka tao sa akin ng Hindi ho kami matatapang na mga nabilanggo. Itinuwid lang kami ng panahon, tao lang din kami. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako nga po pala si Ronaldo Dizon, isang ex-convict at napagbigyang makalaya ng kawanihan ng bilangguan dahil sa naparulan. Ako nga pala ay lumaki sa isang lugar sa Caloocan. Ang aking mga nakalakihang magulang ay ang aking lolo't lola na siyang nagpaaral sa akin. Lumaki kong maayos at nakapag-aral sa isang maayos na eskwelahan. Ngunit siguro sadyang pa nakaiwigan ng palamarkada sa napunta ako sa mga kaibigan ko ng mga taga-release. Doon ako nagsimula siguro sa bisyo. Hanggang sa ako'y nagbinata na ng tuluyan, hanggang sa nakapag-asawa, patuloy lang ang buhay. Minsan, sinubukan din ako ng panahon. Nakagawa ako ng isang krimen, kapitbahay ko. Dahil sa isang simpleng away, nauwi siya hindi maganda. Nasaksak ko yung kapitbahay ko sa disgrasya. At yun na nga, mga samot-saring mga pangyayari pa rin sa akin. Nakagawa rin ako ng isang uri ng tinatawag natin robbery. Hanggang sa lumaon yung panahon, kahit na nakapagtago ako, ako'y nahuli pa rin. Talagang totoong pinagbabayaran ng lahat ng kasalanan dito sa lupa. Ano sa mga taong bayan, sa kapwa mo. At ang lahat ng ito ay pinagbabayaran naman ng isang tao once na dumating sa buhay nila yung ika nga parang hangganan nila. Ngayon, ako'y nahuli sa Bulacan, sa Plaridel. Na-transfer ako ng Malolos sa Lex. Then, kung meron ako standing warrant sa Caloocan, ako na may nalipat doon. Doon ako halos bumasag ng 3 taon at mahigit 3 taon. Hanggang sa nga masintensyahan ako. Ako nga pala may tatak na komando, no? Isang uri ng gang na isang uri ng organisasyon. Ika nga'y matatawag nating samahan. Kahit na ano pa man sabihin mo, bagamat sabi nga nila sa kulungan, nakakampi mo, sarili mo lang. Lalo pagka sa panahon na ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, talagang wala ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Nung masintensyahan po ako at nalipat ako sa New Bilibid Prison dahil nagkaroon pa ho ako ng isang pending case, sintensyahan po ako ng 6 hanggang 12 taon. Tapos nga dun sa robbery ko, na 2 years, naisama na rin po doon. Kaya halos ang binuno ko 13 taon. 3 taon sa jail,
10 taon sa NBP, sa New Bilibid Prison. Kasi po, ang mga city jail natin, matatawag natin elementary days. Kapag po tayo nasintensyahan din doon, at napunta tayo ng medium, yun po yung high school. Pagka naman po napunta ka ng maximum sa NBP, yun po yung college days na matatawag. Masasabi ko nga pala, lalo na sa bawat pangkat sa buong Pilipinas, meron alam naman nila na may mga sinusunod na Magna Carta, no? O ika nga'y patakaran ng isang pangkat. Doon na ho ako maraming karanasan. Lalo na ako isang pamilyadong tao, maliliit pa ho ang anak ko nung maiwan ko. Siguro sabihin natin 5 taon yung pinakabunso ko halos noon, no? Yung nasa aking anak. Paglaya ko, 18 na, nagulat ako. 1 taon lang makalipas, mga nagsipag-asawa rin. Sabi ko nga, sa pamamangkat kasi, alam naman natin, patakaran niya na ang pader nagsasalita sa kulungan. Kaya hindi ka pwedeng basta daldal ng daldal o ika nga tatawiwit mo yung pangkat mo. Nasasabi ko lang na mainig, mairamdam, sumunod, mas matututo ka. Marami kang matutulungan. Hindi ka makakaperwisyo sa pangkat. Paano po kayo sumali sa gang po? Na-mention po ninyo yung komando. Yung komando kasi, nakalakihan ko yan sa lugar namin. Bagamat wala naman akong sa amain ko man, walang mga pangkatang mga amain ko o fraternity. Dahil siguro sa lugar namin, nung araw madalas may nagrarayot, pero hindi ako sa rilis lumaki. Nabarkada lang ako ng mga taga-rilis, kaya siguro yun na nga, naunawaan ko na kung ano. Madali sabi, sa aking pamamangkat naman, sumusunod naman tayo eh. Minsan nga nakagawa ako ng hindi ko rin gusto dahil ika nga, bawal eh. Nangyari, siya akong kakosa na nagka-interest sa asawa ko. Di ko man sinasadya, siguro dala ng galit, nagulpi ko siya. Pero may disciplinary action din po sa amin. Tinakalan ako ng 15 takal, masakit kahit ano sabihin mo, mag-uubi talaga yung mga pigi mo ron kahit ano pa sabihin mo. Sa pangkat kasi, organisasyon kayo eh. Bawal talaga yung manakit eh. Hanggat maaari, maximum tolerance eh. Hindi na kasi maganda yung ginagawa niya eh. Nakikihiram ako kasi may cellphone dyan eh. Mga pasimpleng cellphone na. Nakikitawag lang ako sa kanya dahil nga kumusta ko pamilya ko eh. Hindi ko sukat akalain pag-iinteresan niya. Pero awa naman ng Diyos, sulit naman ako sa panggugulpi sa kanya. Kaya nga lang, tinakalan ako. Walang iya kasi yun eh. Bawal mga agaw ng asawa ng kakosa. Patakaran yan dyan. Ayan po, sa mga patakaran po, ano po yung mga iba't ibang patakaran po sa... Unang-una dyan yung pag-respeto sa empleyado. Pag-respeto sa mga nagdadala o nanunungkulan from commander to mayor, to bastoneros, to bantay pinto. Lahat yan, to kulturero, lahat, re-respetuhin mo yan. Diyan ka nga makakabuo ng sarili mo para nire-respeto ka rin ng iba. Madali sabi, habang lumalaon, halos taon din akong hindi nadalaw ng misis ko. Kung wala naman akong naiwan sa malayang lipunan at complainant, maraming. Ngayon, eto, nung matagal niya akong hindi nadadalaw, ang isang hindi magandang pangyayari, nagkaroon ako ng isang anak na 6 na taon, lalaki, pang-6 sa 7 anak ko. Nagkaroon siya ng sakit na tumama sa brain niya hanggang sa naging bedridden siya for almost 3 years. Wala naman nga akong kundi yung matulungan sila. Nung dinalaw ako ng misis ko, binalita nga yun, at ang mga buong pangyayari, ang isang anak ko nakahigat, naka-NGT na lang. Eto nga, wala ka naman ibang mahihinga ng tulong kung nakakulong ka. Isang sa NBP, yung restorative justice ng Caritas, tumutulong sila. Isa ho sa malaking na natulungan ako noon para dun sa anak ko. Kasi nga 3 taon, hindi madali sa isang nakahigang bata eh. Tsaka hindi na siya nakakausap. Isang uri ng sakit yung panencephalitis na sa brain niya tumama. Nakahiga na lang siya hanggang sa para siyang nalulukot na papel. Ang masakit, pag nagsisisure, halos hindi mo siya matignan, kundi umuungo lang. Alam mong nahihirapan dahil di naman siya nakakapagsalita na,
wala akong magawa kundi tanggapin, tsaka mag-isip ng paraan kung paano ako makakatulong. Nagsimula ako sa NBP, isang manlalaba lang ako. 3 piso damit, 4 na piso short. Iigib ka pa sa malayo doon sa may banda ng Okso, sa pangkat ng Okso. Kasi may kaibigan ako ron, kabagito ko, doon ako umiigib. Dahil oras lang naman ang bigay ng tubig na New Bilibid Prison sa preso, may mga bawat oras lang naman kayo. Kung mo hindi kakasya, panligo lang binibigay, tsaka konting pang inumin, ika nga yung criminal water. Yun na yung sabi nga, pag nasa RDC ka sa Rehabilitation Diagnostic Center ng NBP, mag-ipon ka ng kaibigan. Dahil malaking tulong sila para sa'yo. Darating ang panahon. Dito kasi, hindi mo masasabi rito kung ano at kung kailan darating ang gulo. Ang tao kasi, pagka nakakulong, iba ang isip niyan. Lalo na kapag yung sa oras ng pagtulog sa gabi, umuwi ang inyong isipan sa pamilya. Di ba? Ngayon, balik ko nga pala dun sa anak ko nagkasakit, mga kapwa ko preso rin ang mga tumulong sa akin. Yung iba, yung mga kakilala kong mga commander, ibang pangkat nga sila, tsaka sa pangkat namin. Kahit ano pa ang sabihin, nakatulong sila sa maliit o malaking bagay man. Lalo na nagpapasalamat ako, di ko lang alam kung nabubuhay pa si Monsignor Josepino Ramirez ng Divine Mercy. Kasi sa UST nakalagak ang anak ko nung panahon na may sakit siya. Almost, nung mga huling panahon niya, 2 buwan siya naka-aparato sa UST. Hindi maliit na halaga. Meron lang tumutulong kay Monsignor Josepino Ramirez na isang NGO para dun sa mga taong lumalapit sa kanya. Nagmimisa si Monsignor kasi sa Bilibid Prison, bukod kay Monsignor Roberto Olaguer, pagkakaalam ko, no? Maraming direktor ng NBP napagdaanan ko. May mahigpit, may maluwag, may nagpapa-stay-in ng ilang araw, meron namang ang stay-in lang, Sabado ng gabi, Linggo, uwi na. Pero sa dalaw, mahigpit pa rin sila. Nagbibigay sila ng para sa mga illegal na mga dala-dala nung iba, o ika nga, pinagbabawal. Hindi pwedeng maipasok sa New Bilibid Prison. Sa madalit sabi, sa pamamangkat kasi, para kayong magkakapatid. Ang magkapatid nga, nag-aaway Di ba? Kayo magkakakosa, iba't ibang lugar o iba't ibang panig mo kayo sa Pilipinas, magkakasama kayong namumuhay doon. Lahat kayo sentensyado. Hindi ko masasabing lahat kayo mabait, dahil kaya nga kayo dinala ron Sa madalit sabi, maraming mga alternatibo na po pwede mong makuhang o panlibang mo, pampalipas mo ng oras. Ako, napasok ako sa Couples for Christ. Nakapag-seminar ako dyan. May mga paaralan din. May mga nagdodrawing, nagtatambo, gumagawa ng mga estatwa na Eskayola. Basta napakahalaga nung mga bagay nyo para sa preso, para nalilibang sila. Higit sa lahat, dalaw ang nakakapagpahupa ng mga damdamin ng preso. Habang nandun ka, ang una mong iisipin, dito ka muna nakatira, at kang uwi ng uwi ang isipan mo sa bahay, lalo na't wala ka naman talagang malalim na maitutulong sa kanila Kasi doon, para kang magkakasakit, mamamayat ka na naranasan ko sa city jail noon. Hanggang sa awa naman ng Diyos, nakatawid ako, pero ika nga yung katawan mo, matagal makarecover kasi nga gawa nung maraming kakulangan. Di hanggang lumipas ang panahon, siguro mga 4 na taon pa bago ako nung lumaya, na-i-interview na kami ng Bureau of Pardon and Parole. Sa madalit sabi, marami silang tinatanong, yung pala, parang sinisiay ka na sa lugar mo kung pwede ka pang makabalik, kung may complainant ka pang natitira ron. Baka mamaya kasi magkaroon ka lang uli ng hindi maganda. Magandang karanasan na bago na naman sa buhay mo. Sa kwento ko na to sa aking buhay, isang uri ito ng aral. Ang pangungulungan kasi, hindi mo masasabi kung kailan darating. At kung may iwasan, hindi naman kabawasan sa aming mga lalaki yung lumayo
o umatras, wag lang siguro yung talagang nandyan na, no? Bilang isang tao talaga yung pagtitimpi. Tsaka, hindi mo rin naman mararausan ng lahat ng ito kung walang Diyos sa sarili mo. May Diyos. Yan ang talagang mapangahawakan mo hanggang sa huling sandali ng pangungulungan mo. At kapag ka nakalabas ka na sa pintuang bakal ng NBP, doon mo masasabi sa sarili mo, iba pa rin ang nasa labas. Iba pa rin yung kapilingang pamilya. Hindi naman lahat kami siniswerteng nakakabalik sa pamilya namin. Meron yung sumasakabilang bahay si Mrs. Meron naman yung, ika nga, ayaw ng payagan ni paring dumalaw sa'yo. Maraming bagay o consequence yan sa bilibid. Kaya yung iba, naghahanap sila ng alternatibo, gumagawa silang sulat, naghahanap ng makakapenpal, para ika nga masasabi natin na merong silang katuwang pa rin sa buhay. Hindi lahat naman ng preso pabigat eh. Meron din mga dalaw na mas natutulungan nila yung bilanggo. Meron din naman presong mas nakatutulong sa dalaw nila. Kanya nga lang talaga sigurong yan ang realidad ng buhay eh. Kung ba't dinadala dyan sa NBP yung mga tao na may mga matataas na kaso, at kung ikaw man eh medyo maiksing sintensya lang, maaaring madala ka sa iwahig o sa kolonya na tinatawag, na hard work, ika nga. Ang 8 buwan eh equivalent to 1 year. Sa maximum, ang 10 months equivalent to 1 year din. Madalit sabi, may mga good conduct time allowance kami na natatanggap bilang mga tao. Ang saganang sa akin lang, itong kwento nito, maging aral sa iba na hindi kabawasan o umiwas sa mga bagay na hindi makabubuti sa amin. Kamusta naman po yung tratuhan ng mga bawat preso po doon sa loob ng New Bilibid Prison? Para rin kaming magkakapatid, sir. Na ika nga, hindi naman lahat good, hindi naman lahat bad. Meron din talagang, siyempre, kung may damdamin ng tao, ika nga, may nakikisimpatya, may hindi naniniwala, may naniniwala. Nasa tao. Pero ako kasi, nung panahon na dinadalaw ako ng anak ko may karamdaman, talagang nakikiusap pa sa barangay ang misis ko sa ambulansya dyan sa Bulacan para madalaw lang ako. Lalo na pagka yung, siyempre, yung Pasko, diyan mo nga mararanasan yung umiiyak ka pero hindi ka lumuluha. Every time po na binibisita po kayo ng pamilya po niyo, ano po yung nararamdaman niyo, sir? Tuwa. Kasi yung bunga ng paglalaba ko, yung sa umpisa, talagang masasabi ko ano yun eh. Kung ano yung maiipon ko, kahit hindi man siya malaking halaga, binibigay ko sa kanila talaga yun. Nagtitiis lang ako sa rancho namin. Dahil rancho nga rin, sabi ko, nasa 40 pesos lang kami sa isang araw, no, 45 pesos. Yun na yung almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Bahala ng kung ano yung ma-issue ng bureau sa inyo. Sa mga gwardiya po doon, no, yung mga officer po, kamusta naman po yung trato po Sa sa custodial, okay naman, sir. Binibilang kami ng 5:30 sa umaga, alas 8 ng umaga, tsaka alas 4 ng hapon. Tapos iniimbentaryo kami once in a month. Ika nga, isang beses sa isang buwan para nabibilang nila. Marami ring mga religious group sa loob, marami ring sekta ng mga gawain dyan. May Iglesia ni Cristo, may Aglipay pa nga, may Born Again, may Templo ng Inchik sa loob, yung mga para sa mga Chinese. Iba lang kasi yung mga foreigner may suporta ng embahada nila yan. Tapos no, nakikita ko po dati sa news po, yung sa New Bilibid Prison po, na may mga ibang preso po doon, may mga TV, may mga ref. Totoo po ba yung mga ganun po na? Totoo po yun, sir. Meron kaming pangkalahatan na tinatawag. Yun po yung TV ng lahat. Pero kasi bago ako lumaya nun, parang kinuha na yun eh. Alam ko, kinuha lahat, pati yung mga bala ng bold. Alam mo naman yung iba, hindi naman lahat kayo swerteng dinadalaw eh. Totoo yan, hindi lahat ng bilanggo swerteng dinadalaw. Ikaw ba naman, kung wala ka namang naiwan sa labas, taga Mindanao ka, dadaling ka ng Muntinlupa. Matadalaw ka ba ng asawa mo kahit mga lang isang beses sa 6 na buwan? Kung magsasaka ka lang na napatay mo, kapatid mo, halimbawa, parricide. Hindi ka basta madadalaw dahil napakalaki ng pamasahe. Kaya nga iba, minsan meron pa ako nabalitaan na dumalaw,
tatlong magkakasuntong magkapatid. Sa malayong probinsya pa galing yung misis niya. Kung hindi makapasok, walang ID. Ang ginawa niya itong isa sa magkapatid na asawa niya yung nasa labas. Nag-isip. Ngayon, nakapuga siya, nakatakas. Saka gusto lang niya makita talaga yung pamilya niya. Ngayon, nangyari, yung dalawang kapatid na naiwan, nakastigo tuloy. May mga karampatang parusa naman kami. Once na nakakagawa kami ng hindi maganda lalo sa kapwa namin. Kaya lang talagang ang bilibid pagka nagkagulo, ika nga, sinelas na lang makikita mo eh. Yan ang bilibid. Libingan ng mga buhay. Paano po yun, sir, kapag merong gulo ng parang away ng gang doon sa loob? Ano po? Ay talagang masasabi kong parang nagsasapot ang gagamba yan. Once na, minsan kasi may dalaw na hindi nagpapaalam ng maayos na ayaw niya nang dumalaw dun sa isang pangkat na gano'n. At dumalaw siya rin sa kabila na nagiging ka-callmate niya o ka-penpal niya. Ang nangyayari tuloy, hinahabol ng mga runner yan o yung tagapayong na tinatawag. Mga escorting yun. Bawal kasi yun eh. Doon nagsisimula ang isang malaking gulo. Mahalaga nga kasi yung dalaw doon. Tsaka may mga bagay na kung minsan nga eh, hindi man sa dalaw, siguro sa kagipitan, nakakapangutan ng konting halaga o ano pa man. Di makasingil. Once na nakit ka kasi ng ibang pangkat, matik asahan mo na may kapalit. May gulong mangyayari talaga dyan. Sa simpleng utang lang yun. Ang tao nga, ika nga eh, natutokso sa bagay na ganyan. Pera yan eh. Pansin ko po, sir, may mga tattoo po kayo. No? Yung mga tattoo po ba ninyo, galing po yan sa loob po? Oo, mga nakasama ko sila sa Pwede mahabang panahon. Pwede niyo po ba ikwento sa amin yung mga story about? Meron dyan mga commander, meron dyan mga big time. Normal kasi dun sa mga tattoo namin, lalo sa pangkat ng komando, na kung anong taong ka dumating, sino nagdadala, sinong boss yun nyo. Normal na nakalagay yung pangalan nila dun sa tinatawag namin, buo mo. Buo ang tawag dun eh, basta may tataka ng pangkat. Kasi dyan, pagdating mo dyan, hindi ka naman kaagad makakaikot para puntahan yung kakilala mo, pinsan mo, kamag-anak mo man na nakabilanggurin. Halos isang buwan kang nakaano lang. Doon ka lang, paikot-ikot, tatrabahuhin mo yung saklong mo, kung taga-iyog ka ng tubig, tagalinis ka ng buyon, o mahinarya ka. Tatrabahuin mo bawat bagay na may ano sa'yo, inaatang sa'yo. Pero hindi naman maghapon. May oras ka rin para sa sarili mo dahil may mga oras na ang rancho namin, hindi naman, rancho ay tinatawag na pagkain. Luto, may oras din na hilaw, kailangan din namin lutuin. Para ika nga, para sa kakainin namin sa maghapon o sa almusal. Paano po yun, sir, kapag ano po, wala po kayong gang sa loob po? Ano pong mangyayari? Mostly, madalang yun eh. Kadalasan ang dumarating doon, may tatak na. Ngayon, parang ang pagkakaintindi ko sa English, parang oblation mark ba? Parang gano'n. Katulad nung anak ni Dolphy, kumbaga parang nagsawa sa umano na siya, tumiwalag na sa pangkat, lumaya siya, yung Dolphy Jr., doon na sa Cuerna, sa 9A. Kaya lang, doon sa 9A, parang meron pa rin nagdadalang mayor, pero parang kanya-kanya kayo. Tubig mo, igib mo, buhat mo, lahat. Hindi katulad sa pangkat, may mga kailangan kang obliga na katulad na sa mga mayor, ibibigay mo yung sa kanila, itatabi mo. May mga tagakuha naman sila eh. Alam nyo kasi, ang pagkain sa bilangguan, napakahalaga niyan eh. Lalo na pagdating sa yung nabibigyan ka ng konting masarap-sarap, may lasang ulam. Yun lang ang minsan sakit talaga ng NBP, yung hindi talaga siya, kailangan may panretoke ka sa ulam. Kumbaga, iririkok mo para maging maayos. Yung bagoong nga dyan, maniwala kayo, ang tingin ng presyo dyan, corned beef. Kasi pag may bagoong ka, pang-alis lasa na yun eh. Malaking bagay na, pwede mo ng sa pagkain. Hindi naman po sila yung parang napupuli-buli ng mga may pangkat po, ganun. Parang pinapapayaan. Yung nasa Cuerna, Opo. Cuerna kasi tawag doon eh, yung mga nagpapabura na ng tatak. Hindi naman, kasi kung galing nga rin sila sa pangkatan, ang pangkat masasabi ko nga, organisasyon yan eh.
Once na pumasok ka, may obligasyon ka. Unang-una papakisama mo sarili mo habang nandun ka. Ngayon, ika nga, kalakaran na yung salita na kapag ikaw nagkaroon ng isang sakit, o nagkasakit ka, may ospital naman, pero higit na makatutulong talaga sa'yo, sarili mo. Hindi yung kung sino pa man. Bagamat meron kayong mga bantay kalusugan na maghahatid sa inyo sa ospital, siyempre, iba pa rin yung natutulungan mo yung sarili mo. Yung mga pangkat po ba dun sa loob, may kanya-kanyang teritoryo po sila? Yung mga pangkat po sa loob, may kanya-kanya po silang teritoryo na bawal puntahan to ng mga komando dito o bawal puntahan? Hindi naman. Kasi dalawang side lang naman yan. Isang presidyo, isang karsel. Hindi, kung hindi kami pwedeng pumunta ron, kung nasa kabila yung ospital, paano na kami? Kung may sakit kami, paano kami dadalhin doon? O, tsaka kung gusto namin magsimba, nasa karsel sadya tayong simbahan eh. Yung sa may BCJ, pupunta ka ron, malapit sa tabi ng Building 1, tsaka ng Building 6. Andun yung simbahan ng Katoliko. Tsaka yung sa parang mosque ng Muslim. Dahil halo-halo din kami, may makasama rin kami mga Muslim eh. Abu Sayyaf yung iba eh. Minimix sila sa amin, bagamat ang tatak talaga nila eh, BM, 12 tatak kasi yan eh, o gang. Siguro hindi ko rin alam kung bakit eh. Nabanggit niyo po kanina na may mga tumitiwalag po no, sa mga pangkat po. Kayo po ba tumiwalag po kayo sa pangkat po? Hindi, kahit kailan. Nabartolina ako, normal lang na binurahan ako sa tatak ko. Parang oblation mark nga, di ba? Para pag nabartolina ka, wala kang tatak. Kasi minsan may pangyayaring hindi mo rin gugustuhin sa loob ng bartolina eh. Nabartolina ako noon, nasaktan ko asawa ko, nagkaroon akong disciplinary action. Yun nga, nabartolina ako ng 1 linggo. Kain ka ron, puta. Tawag dito. Yung parang in-steam lang. Isda, in-steam nga lang. Eh, hindi mo basta makakain pag mahina sikmura mo. Mga pinausukan lang. Ano po yung condition po dun sa loob ng Bartolina po? Eh, siyempre, ilulugar mo yung sarili mo, lalo kung hindi nyo bahay. Dalawa kasi Bartolina, isa sa BSL, o Batang Samar Leyte, tsaka isa sa Sputnik. Kumukomando nga ako, nakagawian natin na magkalabang pangkat. Eh, nagkataon lang siguro kakilala ko yung mga nagdadalang iba dun sa Bartolina. Hindi naman siguro tayo na makakastigo ron na eh. Basta marunong lang tayong lumugar, sumunod sa kung ano patakaran nila. Yun talaga eh, kastigado ako dahil nagawa ako ng hindi maganda sa dalaw. Overall po, gaano po kahirap yung buhay po sa loob ng... Titiisin mo yung lahat ng kaya mong tiisin. Iiyak ka nang hindi ka nga lumuluha eh. Unang-unang iiyak mo dyan, pag hindi ka sanay. Nung unang araw ko sa jail, yung likod mo, nasa dibdib ko. Yung siko ko, unan mo. Yung siko niya, unan ko. Tapos nakatupi pa yung ganyan. Ganyan ang tulog, ganyan. Ulo mo dito, likod mo nandito. Paa mo nakaganito rin. Di ka pwedeng umunat, may masisipa ka. Di ka pwedeng tumagilid. Siksikan eh. Congested eh. Lalo dyan sa Caloocan. Minsan nga, umaapaw pa yung buyon eh. Inidoro, yung ikang kubeta. Buyon ang tawag dyan. Pag natapat ka doon ka nailagay, may naliligo ka rin eh. Kahit natutulog ka, natatalsikan ka ng tubig eh. Mahirap. Tsaka yung init, iba yung singaw. Kaya yung sakit hindi nawawala eh. May sumusuka ng dugo, may ginagalis. Mayroong bigla na lang hindi makalakad, nalulumpo, nawawalan ng lakas yung mga binte. Ano pa ba masasabi kong hirap? Higit sa lahat yung damdamin, yung kaisipan, lalo kung pamilyado ka. Ewan ko lang ha, sa mga binata. Kasi talagang sa pangungulungan may talaga eh. Merong hindi kinakaya. Sabi ko nga, tumawag kayo sa Diyos kasi wala ka namang ibang pupuntahan dito sa kalupaan eh. Di ba? Yun lang ang talagang pinakamatibay na pangahawakan natin bilang tao. Di bali, sir, ano po yung masasabi niyong pinaka-ayaw niyong bagay dun sa loob ng kulungan po? Tsaka yung pinaka-gusto niyo po ninyo? Siguro, tanging masasabi ko dun sa gusto, yung marami kong natutunan bilang tao lang. Malaking bagay kasi yung pala, yun yung may kulang. Bagamat kahit hindi ako lumaking sariling magulang ba, kasi
Puro panganay nga kami. Pangalawa ko sa panganay, magaling ang tatay ko eh. Oh. Yung pagiging tao. Ang talagang hindi ko gusto, hindi ko kaya yung pagkain, pero wala kang magawa. Wala naman ako naiwan sa labas eh, para dalawin ako linggo-linggo ng asawa ko, araw-araw na, kala mo nasa kabilang bakod lang sila, hindi. Unang-una pamasahe. Pag dinalaw ka, magbabayad ka ng calling. Yung calling na yun, doon umiikot lahat eh. Yung binibigay mong, para sa calling yan eh. Yung merong hindi kumakain, doon hugutin. Pagkain ng iba, yung meron yung may sakit. Mga gastos-gastusin sa loob. Pero sa jail yun pero sa maximum, may 3 pisong kape ron. May tubig na mainit na yun, may asukal na. Kaya lang ganun lang karami. Tapos pag magluluto kami, may 2 piso. Yung kalahati ng bao, 3 pirasong kalahati ng bao. Yun ang pinakapanggatong namin. Pag walang-wala, maghahanap kami ng plastic o kaya minsan maong na yung luma, sira-sira. Ginagawa namin panggatong pag wala kami pambiling kahoy. Talagang unang-una, yung iaayaw mo pagkain. Maraming kawanihan ng BJMP, pagkain ang talagang inaayaw. Yung higaan, talagang ganun eh. Maraming dinadampot ang pulis, di ko malaman kung pangkota ba o pang ano eh. Basta dadampot na lang, kahit wala naman silang kaso na isasampa sa tao, kakasuhan nila. Ika nga, tatanga-tanga sa Manila. Ika. Yung sa maximum, yun lang. Yung parang naging aral sa akin, yun lang ang nakikita kong maganda. Pero minsan, ang malaking bagay din yung nakikita mo yung pagiging halaga ng pamilya. Kasi nawalan na ako ng nanay eh. Nakakulong ako eh. Kaya kung makarugtong pusod mo nga nanay mo, ba't ako kinakabahan? Dahil madalas ako magkape, isang kape siguro mga 7 kayo eh. Minsan may tarantado, lalagay pa nga, siyempre maitim, nasa loob pala yung postisyon ng loko-loko eh. May inom kayo, nung paubos na, tsaka nyo makikita, mamumura mo yung tao, masisipa mo, di ba? Naharutan ba? Yung, ba't ako kaba ng kaba? Ako baka nasosobrahan ako sa pagkakape. Yung pala, wala na nanay ko. Tumapat ng Linggo, Lunes, walang dalaw kasi yan yung araw ng laba, Lunes. Nalaman ko yun, Martes na. Hindi pa rin ako nailabas. Yung bang wala kang magagawa, wala kang magagawa. Pero, kung tutuusin, yung sa korte na pinaghihiringan mo, dapat mabilis silang mag-issue eh. Kasi ni-risky naman, nanay mo, kapatid mo, anak mo. Issue ang kagad ng para makasilip man lang. Sipin mo ilang taon bago ko nakita yung puntod ng nanay ko. Wala na akong magagawa eh. Yun lang ang alas ko eh. Bilang panganay niyang anak. Nanay ko lang talaga, sandigan ko, wala na akong masasabi pa. May naitulong naman po ba yung buong institusyon po? Sa Meron. inyo po? Hindi po pwedeng wala. Meron. Aral, nakilala mo yung minsan hindi mo sukat akalain makikilala mo, nakikita mo lang sa pelikula. Tapos parang medyo, kahit konti, naranasan mo yung dinaanan nilang buhay. Pinakasikat nga sa atin yung Baby Ama, di ba? Batang-bata yan. Nung araw kasi wala namang mga juvenile eh. Yung juvenile ngayon, sinasama sa matanda. Ngayon, hindi ganun. Nakahiwalay yan eh. Basta walang 18 anyos, di kayo sinasama sa mga, ika nga, adult. Yung bang, hindi mo sukat akalain na para ka nakapag-aral sa Harvard University, ika nga. Dahil maximum security kagaling eh. Pero iba pa rin talaga pagka siguro nadala ka sa kolonya. Hard work dun eh. Taniman ng palay, aakyat ka sa bundok, kukuha ka ng buho. Yung mga sabote, pampalipas oras namin, mga barko sa bote. Yan yung mga pampalipas ng preso. Yung nagsusunog sa plywood na gano'n, nagdo-drawing ng mukha ni Mama Mary. Natututo ka. Tailoring, natututo ka. Asa sa'yo bilang isang tao. Wala kanino man. Kwentuhan nyo naman po kami nung mga panahon na malapit na po kayo lumabas. Ano po yung mga nangyari? Ano po yung pakiramdam nung palabas na po kayo? Hindi mo siya alam, sir. Basta yung interview lang ng interview. Tapos sabi ko nga nung ini-interview ako, kakayo ako po nang lumaya. Bakit, sir? Sabi sa akin nung Kasi gusto ko, tapos na lahat para baka mamaya materiya pa ako nung ko. Ungkatin, pabalikin lang ako. Gusto ko, baga wala na akong iniintindi.
Pero darating talaga yon kasi once na nagkaroon ka ng calling, isang maliit na papel na kulay berde yun eh. Ibig sabihin nun, laya ka na. Pag dinala ka na dun sa may nakikita nating yung arko ng NBP, yung kawanihan ng bilangguan. Matagal ka ron. Ilang oras bago ka bumalik. Papabalik-balik ka, may mga katanungan sila, may mga pinapipirmahan. Tsaka may mga konting briefing sa inyo. Laya ka na, ganito, gano'n, ganyan. Siyempre, tuwa. Tuwa talaga. Bagamat may mga pamasahing ibinibigay ang maximum security compound sa mga bilanggo. Siyempre, parang gusto mo yung lumalakad ka sa alapaap eh. Paglabas mo eh, di ba? Ay, laya na ako. Noon nga ako nakasakay ng tren na nagulat ako, ganun pala kasiksikan pagka ganung oras. Alos mabali katawa mo sa sobrang congested ng tao sa loob ng tren. Tapos, from Muntinlupa to Blumentritt. Naglakad na lang ako papunta sa Tondo. Doon na lang ako sinundo ng pamilya ko eh. Talagang masasabi kong mahal pa rin ako. Bagamat nakagawa man ako ng gano'n, matagal man nila akong hindi nakasama, lalo tigit sa lahat sa panahon na sila lumalaki, di ba? Yung gabay na wala silang tatay, malaki, bagay. Yung nasa tabi ka nila. Kaya hanggat makakaiwas sa ano man dyan na baka mamaya, iwas lang. Hindi ka bawasan sa pagkalalaki. Sa ngayon nga, magsasampung taon na akong hindi nangulungan. Talagang, parang masasabi kong going straight. Kunyari lang, ha? Kasi pinipilit naman natin maging tao, eh. Kaya lang, marami pa rin gustong sumubok sa atin, eh. Hindi ko naman masasabing, kala nila pagkagaling. Hindi ho kami matatapang na mga nabilanggo. Itinuwid lang kami ng panahon, pero masasabi ko nga sa inyo na huwag naman kami masyadong minosin o hamaki. Tao lang din kami. Yung pamilya po ninyo, close pa rin po kayo, magkakasama pa rin po kayo. Oo, sa ngayon meron na ako 5 apo. Iisang babae, puro barako, makukulit. Lakas makadagdag ng puti sa buhok. Wala lang, yun yung malaking bagay na naging kasiyahan ko sa sarili ko. Pero sa ngayon nga, kasi wala ka namang matatanggap sa national na yung parang ayuda na pansimula eh. Kaya ako sa ngayon, nagrarakal lang ako sa lugar namin, e-trike driver lang ako. Pero baka sakaling may tumanggap pa, kahit sabihin natin may puti na yung buko, ika nga ni Sharon Ari Valere. Baka sakaling matanggap pa tayo sa ibang trabaho na maayos-ayos yung kita. Mahina naman kasi kita na sa amin. Sobrang dami. Noong nakalabas na po kayo, nahirapan po kayo po makakuha ng trabaho po. Siguro mga 3 linggo, may nakilala ko. Nagpadyak ako, nag-sidecar ako, uli. Nagsimula ako sa sidecar. Hanggang sa nagkaroon na nga ng e-bike sa lugar namin. Yun nga, sasabi ko na, yun na yung parang naging buhay ko. Tapos, pinilit kong makabalik sa makapagmaneho. Unti-unti, kumuha ako ng lisensya uli. Kaya lang, balik sa student na naman daw dahil may 10 taon na akong hindi nagre-renew. Nagbalik ako sa student. Tapos ang naibigay na restriction nga sa akin, 1, 2, kaya taxi lang uli. Kasi nakapag-taxi. Kaya lang sa ngayon, mahina na taxi. Pasko na lang yata lumalakas yan. Ano po yung naging realization po ninyo sa buhay po? Bago pa man yung masasabing magpakabuti, hindi naman ako nagpakasama-sama eh. Hinihingi lang ng pagkakataon kung ba't ako nakagawa ng ganyang krimen. Pero bilang tao nga, siyempre ayaw mo na rin maranasan. Bagamat kahit makulong ako sa ngayon, hindi naman ako sa nagyayabang. Yung isang katulad ko, wala nang gagawin sa mga city jail. Kasi yun ang unang proseso eh. Bawal na kaming utusan. Pwede kami magbigay payo na doon sa mga... Kasi yung iba, nagiging recidivist. Yung recidivist, yun yung tinatawag na nangungulungan ng sa loob ng 10 taon, halos 3 beses pataas. Yung pabalik-balik. Ikaw ba naman kung nasa squatter ka't nilalam ko yung bahay nyo doon ka na, walang lamok sa bilibid. Wala nga butiki ako nakikita may bantay ka pa. May gwardiya, di ba? Pagka bumagting, teng, kain. Kung makakausap niyo po yung batang sarili po ninyo, ano po yung
gusto nyo sabihin sa kanya po? Sana nag-aral ako mabuti. Baka sakali nakakuha akong maayos na trabaho. Kasi nga, nakakapagod ng trabaho. At wala namang katapusan yan. Natatapos lang yan yung oras. Pero yung trabaho, hindi. Hindi ko naman sinisisi yung pagiging sobrang palakaibigan ko. No? Para sa akin kasi kahit di ka naman siguro nakatapos, basta marunong ka maipagkapwa-tao, ika nga, respeto. Para ka na rin nakapag-aral yan. Pero kung bastos ka, kahit nakapag-aral ka, dahil meron ka lang konti, hindi ka tao sa akin ng ganun. Ano pong mensahe niyo po sa mga manonood po? Maging lang tayo, bigyan niyo pa ho kami ng panibagong pag-asa. Huwag po kayo matakot sa mga maraming tato o ano man. Lalo't hindi naman ho nakakaperwisyo sa inyo. Kami pinilit naman namin magpakatao, makapagbagong buhay, kaya lang huwag naman kami masyadong minosin. Kayong mga manonood, bigyan niyo kaming pag-asa, sa inyo manggagaling. Tao pa rin kami, sinubok lang ng panahon. Sana hindi rin dumating sa pamilya niyo o sa inyo yung ganitong karanasan. Mabigat, hindi madali. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!